doktrina na ang Pangulo'y immune sa Anumang kaso. Anumang kaso. Totoo Yes, yun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman eh. Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi natin, huwag tayo maging selective. Opo. Total naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman eh. Opo. Ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Balita niya sa ating mga kababayan, may warrant of arrest na laban kina dating ako Bicol Representative Saldico at 17 iba pa sa SunWest Corporation at DPWH, Jen. Aba, kayo ng umaga nga, di ba? Halos alas 6 ng umaga, nagising tayo na nagbigay din sa pahayag. May bagong video din, ano? Oo, si Insa na. Sinama na sa kakasuhan, di ba? Sa ombudsman. Yes. Ito nga ho, ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update PH. Nagsalita nga itong, alam naman po natin kung sino yung nagsalita. Si Marcos Jr. Sinasabi niya ho kasi mayroon ng arrest warrant. Itong si Saldico, tsaka ho yung ilan ho, 17 DPWH official. Tapos ngayon mga ka-update, may pasabog ho itong si Marcos Jr. na pati ho ang kanyang pinsan na si Martin Luther King ay idadamay niya na ho, alam niyo na, papa-aresto niya daw dito sa ombudsman. Nakikita ho nating motibo nito mga ka-update kasi parang imposible hong mangyari yan. Unang-una ho sa lahat, kilalang-kilala naman ho natin kung ano yung circle of friends netong si Marcos Jr. Sino ho ba yung mga circle of friends niyan? O si Saldico, panigurado mga ka-update, kung hindi nila pahuli yan, ano ho ba yung gawin kay Saldico pag nahuli? Papatumba ho nila yan. Bakit ho nila papatumba? Kasi nga mga ka-update, marami na ho nalalaman na sikreto itong si Saldico. Hindi lang yan Nilantad ni Saldico lahat ng mga baho ho nila. Lahat ho, panigurado mga ka-update etong si Saldico, alam niya ho yung issue kay BP Sara. Ano ho ba yung issue na sinasabi natin kay BP Sara? Kasi ho mga ka-update, nagkabutuhan ho na gustong i-impeach si BP Sara. Ilan ho yung congressman na pumirma? May ugong-ugong ho kasi dyan mga ka-update na etong mga congressman binigyan daw ho ng 50 to 150 million pesos. Yan ho mga ka-update, di umano. Kasi ugong-ugong na ho yan. Noon pa man lumalabas na yung mga bawat pipirma na ma-impeach si Sara Duterte, mga ka-update, binibigyan ho nila ng ganong kalaking pera. Kanino ho ba manggagaling yung pondo? Sa atin ho mga taxpayer. Sa atin ho, ikaw kahit na paborito mo si BP Sara, gusto mo siya maging presidente, pag na-impeach naman ho nila yan, wala ho tayong magagawa. Wala ho tayong magagawa. Maghihintay ho tayo ng siyam-siyam. Kasi ho, hindi ho siya makakatakbo bilang president by the year 2028. Ganyan ho kakapal ang pagmumukha ng mga yan. Kaya mga ka-update, etong si Saldico, yan po yung pinakamalaking kalaban ho nila ngayon. Pinakamalaking kalaban ho nila yung si Saldico. Diba? Lahat ho ng sikreto ho nila mga ka-update, alam na ho niyan. Kaya hanggang ngayon mga ka-update, panalangin na lang ho natin itong si Saldico na ligtas ho siya. Huwag ho muna siya magpapakita. Okay na muna ho yung ginawa niyang paglalantad kasi chinap-chap nga yung mga budget na 100 billion insertion mga ka-update. Chinap-chap ho. Nakita naman ho natin yung resibo ni Saldico. Diba? Kaya ho, siya yung hinahunting. Siya ho yung hinahunting. Saan ho daw siya huling namataan? Sa may Portugal, sa kung saan-saan ho Pati ho, pinaka-previous na napuntahang bansa ni Saldico mga ka-update, nasa Japan daw ho. Tapos nag-raid ho sa bahay niya dyan sa BGC. Hindi ko ho alam mga ka-update kung tama ho ba yung naririnig natin. Alam na ho nilang nasa, diba, malaking katatawanan ho yan sa PNP, diyan ho sa mga gustong humuli kay Saldico. Alam na ho nilang wala sa Pilipinas, pero nire-raid pa rin ho nila yung bahay ni Saldico. Ano ho ba yung motibo nila niyan? Panigurado at panigurado mga ka-update, pwede ho nilang tamnan ng kanilang katarantaduhan. Pwede ho nilang tamnan mga ka-update. Diba? Kaya mga update, reacta na ho tayo kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho. Kaya mga update, reacta na ho tayo. Pag-usapan na ho natin itong si Marcos Jr. yung pagpapa-arresto niya nga daw sa kanyang pinsan, si Martin Luther King, kay Saldico at yung 17 hong DPWH official. Siyempre mga update, hugas kamay ho siya. Ganyan ho kalinis si Marcos Jr. Rekomendahang kasuhan. Oo.
Pagka Iba yung re-recomendahan na kasuhan, iba yung kinasuhan. Sino ba yung kinasuhan at sino yung re-recomendahan na kasuhan? Kanina po ang inirekomendang kasuhan ay si dating House Speaker Martin Romualdez at saka itong si dating Congressman Saldico. Pero ngayon, iba naman ito, Nason, yung may warrant of arrest. Yung may warrant of arrest, ito yung sa ipinal nila sa Sandigan Bayan eh. Ayun, ninauna yan nung isang linggo. Sa nauhan. Babasahin ko na lang yung buong balita dyan para magkaroon tayo ng context dun sa ano ba yung ipinail. Ha? Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Isinabmit po ni Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng ICI ang kanilang Joint Referral Report. Naglalaman po ito ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Kaninang umaga, nakita ko yung video dyan. Ang dami nilang mga kahon-kahong dokumento. Yes. Nang hingan ho ng pangunahing komento, sinabi naman ng tanggapan ni Romualdez na handang harapin ng dating speaker ang anumang isasampang kaso sa kanya. Ayon kay Dizon, kabilang ho sa joint referral ang mga kontratang kinabibilangan ng SunWest Incorporated at High Tone Construction mula 2016 hanggang 2025. Na sumasaklaw sa proyektong nagkakahalaga ng halos 100 billion pesos. Nahahati ito sa 67 billion pesos sa SunWest at 32 billion pesos para sa High Tone. Kasama din daw sa referral ang mga sinumpang salaysay. Eto na. Alam mo ba kung kanino mga salaysay ang tinanggap nila? Kanino? At ginamit na basihan dito? Yun sa sinasabi nilang peke ang notaryo niyan, hindi yan. Gano'n, so ginamit po ang salaysay ni retired Sergeant Orly Gutesa. Nako, Kaugnay ito kina Romualdez at ko. Sinabi noon ni Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na kabilang siya sa mga naghatid ng male-maletang pera sa bahay ni na Romualdez at ko. Magandang balita yan kung totoo yan. Apo. Dahil kung ginamit si Gutesa, yung statement po niya. statement niya, dahil sa matagal ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Walang sino man, bukod kay Gutesa, ang gumawa ng isang statement na nagtatahi mula kay Saldico hanggang kay Speaker. Martin Romualdez. Di ba? Sa mga katwid, kung ginamit nila yon, pinawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Oo nga po. Dahil sa Narinig naman ho natin kasi nga mga kapatid, si Gutesa ho, wala ho siyang makukuha dyan kung magsasalita siya ng kasinungalingan. Kaya nga sinabi ho ni Senator Marcoleta, si Gutesa is nothing to gain. Ibig sabihin nun, wala ho siyang makukuha nga dyan. Bakit to? Sinusugal niya ho yung kanyang buhay mga kapatid. Sinusugal niya rin ho buhay ng kanyang pamilya. Ganyan ho kalala o ganyan ho nakakatakot yung sitwasyon ni Gutesa. Kaya tama ho yung sinabi ni Senator Marcoleta na pinaka-credible ho na source o witness ay si Gutesa. Dahil mismong galing kay Gutesa mga kabit, kinokonekta niya ho yung dots. Ano ho ba yung dots? Yung mga pagdi-deliver ho nilang bilyon-bilyon na maleta dyan sa Aguado, dyan ho kay Saldico, dyan ho kay Martin Romualdez. Inamin niya na ho mga kapatid. Kaya iyan po, tapos ngayon sinisiraan ho siya dun sa notaryo. Ginagago ho nila yung milyon-milyong Pilipino. Mulat na ho yung ating mata, ang isipan, sa korupsyon ng admin ni Marcos Jr. Ginagawa ho nilang tanga yung sarili ho nila. Pero yung sambayan ng Pilipino, hindi na ho nila mauuto uli. Diba? Oras na makulong si Marcos Jr., si Martin Romualdez, doon mga kapatid, maniniwala na akong may hustisya sa Pilipinas. Bakit ho? Kasi ho, dapat mga kapatid, hindi ho mahawakan ni Marcos Jr. itong AFP, DILG, lahat ho ng kapulisan. Bakit? Kasi nga mga kapatid, kung alam naman ng mga etong taong ito, yung nangyayaring korupsyon, alam ho nila kung sino yung pakikinggan nila. Hindi ka naman pwede makinig ka lang sa presidente.
alam natin mataas yung panunungkulan o yung ano ho ni Marcos Jr. Mataas ho siya, sige, presidente. Pero pakinggan mo rin yung sigaw ng taong bayan. Ilang beses na ho tayo nagkarally. Tapos ngayon, November 30, meron na naman daw uugong na national rally na naman ho. Parang people power na. Hindi pa ho ba sapat yun? Tanong ko ho sa inyo mga ka-update. Hindi pa ho ba sapat yung ginagawa ng milyong-milyong Pilipino na nakikipaglaban sa korupsyon ng admin ni Marcos Jr.? Kulang pa ho ba yun? Di ba? Alam naman nila siguro na hindi naging issue yun sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung katotohanan na inihayag niya sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Ayun, Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin kayo na sa ibang istasyon, Nelson, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Parang hindi na bagit Parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huling mga video ni... So, teka muna, kung ginamit yun, may binabanggit pang mga tao si Saldico, di ba? Yun nga po, oo. Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, opo, nasabi mo niya yun. So, yan naman hayag naman talaga yun. Yes, Wala naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Tama po. Anyway. So, yung ba pinaktor ng ICI? Ayun nga po ang tanong namin, pagka po ba halimbawa gano'n, ginamit mo ang isang testimonya sa laysay, sa isang ipapile mo pa lang na information, pwede bang mamili ka lang kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo yun, gamitin mo lahat kung ano yung nakasaad doon. Ayun, yung pala yun. Pagka hindi gano'n ang ginawa mo, pupunta ka na naman sa bending dalo. Ganun ba yun? Diba? Twisting dalo. Opo. Diba? Pero ang tanong, Jensen, halimbawa, ang sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo, pagka isinama nila yun sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So, hindi yan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, ang pinag-uusapan natin, kung ginamit nila yung statement ni Gutesa, maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romualdez. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, pahayag ni Saldico, si Saldico, binanggit naman niya si Martin Romualdez at binanggit din niya ang Pangulo. Kapag pinagsama-sama mo yon, alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Kaya tinatanong ni Nelson, yung doktrina na ang Pangulo ay immune sa anumang kaso, totoo yun. Pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman Diba? Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi natin, huwag tayo maging selective. Total naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, doon na ninyo i-consider yung doktrina that the President is immune from suit. Ayun. Di ba? At hindi naman siguro wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin, no one is above the law. Yes po. Di ba? Kahit Pangulo ka man ng Pilipinas. Ayan nga mga kabdit, mas naniniwala naman ho ako dyan kay Senator Marcoleta. Kasi nag-aaral ng law yan Itong si Marcos Jr., nag-aral ho ba yan ng law bago maging presidente? Tanong ko sa inyo, nag-aral ho ba siya? Hindi ho. Si Pangulong Duterte ho, nag-aral ng law yan kaya alam niya rin ho yung batas nung nanunungkulan pa siya dyan. Yan po yung pinagkaiba ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr. Hindi mo pwedeng imbestigahan yung mga korap kung alam mong kasama ka sa kanila. Yan po yung ipinapahiwatig o sinasabi nilalahad ni Senator Marcoleta. Wala namang problema kung iimbestigahan din itong si Marcos Jr. Hindi ka naman kakasuhan. Mag-iimbestiga pa lang lalo na
Nagbanggit ho ng pangalan si Saldico na nilalaglag niya ho si Marcos Jr. Payag ho ba kayo mga ka-update na mag-imbestiga din itong ICI kay Marcos Jr.? Tanong ko lang ho sa inyo. O medyo nakakapagduda dahil nga ICI gawa ng Pangulo ho yan. Diba? Kaya hindi niya ho pwedeng imbestigahan nga yung sarili niya kasi alam niya ho mga ka-update, laglag ho siya. Si Saldico nga nilaglag ho siya, kinanta siya. Diba? Kaduda-duda ho yung ginagawa nilang yan. Ba, hindi ka mas mataas sa batas. Opo. Hindi kagaya ng meron mong sabi, hindi. Mas mataas ang ganito sa batas. Yung Kaya impeachment court. hanggang kanina pinag-uusapan yun eh. Opo. Yung mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court, yung po ba yung tinutukoy? Isa yun, ano? Nakata, sinabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Di ba? Yun pa. Di ba ganun? Tama. Kaya Kasi nga naman, nagkahetot-hetot lahat. kasi nga naman, Sen, Vox Populi, Vox Day, di ba? Voice of the people, ano yan? Voice of God. Voice of God, parang gano'n na, Bakit? doon yata sinimulan yun. Wala hong mas mataas sa batas mga ka-update. Alam naman ho natin yan. Kaso nga, ginagawa ho nito mga tiwali dyan mga ka-update. Pilit ho nilang binibend ang law para ho makalusot sa batas. Ganyan ho kabobo yung mga ibang nakaluklok dyan. Sa Senado, sa Congressman, House of the Representatives, kahit saan ho, Ombudsman, Secretary of Justice, hindi ho natin alam kung sino. Pero alam naman ho natin kung sino yung tinutukoy natin. Yung pagiging bobo ho nila, mga ka-update, talagang dalang-dala ho nila. Dalang-dala ho nila, mga ka-update. Di ba? Voice of the people, pinagsama-sama sa isang dokumento na kung tawagin ay saligang batas. Yun na yun. Yan ang voice of the people. Yung saligang ba yun? Hindi dahil siya nagsalita lang isang kalipunan. Opo. Ano? Ganun pala yun. O ang tawag doon, the law of the mob. Yun, mob Pagka rule. sumigaw ba mob rule dito, yun. yun na yung batas. Hindi po ganun. Anarchy Ang na. pinagsama-samang boses, di ba? Opo. Ng lahat ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay naisatinig Oho. doon sa ating saligang batas. Ayun. Pasasakop ka doon? Oho. Yun pala ang konteksto noon. Ano, Pero teka lang, kayo po, personally, sapagkat kinasuhan na po si Speaker, di ba? At saka iba pa. Kayo ba bastante na doon, Sen? Anong ibig mong sabihin sa bastante? Sabihin sapat na ba yun? Kasi ang hinahanap nga natin, sabi niya, mastermind ng mga katiwaliang ito eh. Ngayon, Kaya nga sinama na. sinasabi ko, kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo, wala pa akong nabasa tungkol dyan. Oo. Di lahat ng nabanggit, isama lahat sa pag-iimbestigasyon. Di ba? At saka na natin pag-usapan kung sino yung dapat masama at hindi masama. Pero kailangan yung investigasyon Para buo. ay sa kanyang kabuuan para walang masabi yung tao na meron na naman kayong pinagtatakpan. So kung yun ang pagbabatayan pala natin, Nelson, kasi nga kanina, yung sinampahan na ng kaso, di ba? Liwanagin natin. Madali lang yan. Si Gutesa, Opo. marami siyang binanggit. Aha. Yung nagdala ng pera, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Tama po. Tama. Pagkatapos, dinala sa bahay ni Saldico. Si Saldico, mula sa bahay ni Saldico, ibinigay kay Speaker. Opo. Sabi naman si Saldico, totoo yun, sabi niya. Oho. Pero hindi naman sa akin napunta yan. Binigay ko kanya si Speaker at saka sa Malacanang. Oho. O sa mga tweet, napagtahi-tahi na. O di lahat ng ito, tuntunin lahat. Ayun. Hindi naman natin sinasabi na pagkomo inimbestiga, Yun na kagad. yun na kagad. Siyempre Ang po kaya sinasabi natin, naimbestigahan yung konteksto ng investigasyon, Opo. para sa ganun malaman ng tao. Kasi ang tao naghihintay eh. Nag-aabang. Ang problema, Sen, noong ito ay marinig ni Senador Panfilo Lacson, meron na kagad siyang conclusion, di ba? Sabi niya, absolutely, walang untrue and false na may kinalaman dito ang Pangulo. Paano niya nalaman yun? Misrepresent lang daw po. May batay sa pahayag ni Yusek Bernardo. Kasi yun daw kinuwento sa Hindi- kanya ni Yusek Bernardo. Ang nag-uutos, ang kumakausap, ay sina Adrian Bersamin. At saka itong si Yusek Olaybar. Bakit? Yung pag-uusap ba na yun? Yun na yung... yun ang kabuuan ba? Ng
mga bagay-bagay na dapat na isangkot para sa ngayon masabi mo yung tao ay hindi dapat ipaghabla o dapat ihabla. Yung ba pakikipag-usap niya sa isa o dalawang tao, yun na ba yung prosesong hinahanap ng batas? Siya ba yung nasa lugar? Siya ba yung merong authority para sa ganon ay magmula doon sa lugar na yon yung desisyon para usigin ito o usigin yon o hindi dapat usigin. Siya ba? Kasi tingnan mo, yung legislature at saka executive at saka yung judiciary, hindi magkakapareho ng merong hangganan ang kanilang jurisdiction. Kaya nga, kung tawagin natin, ay constitutional boundaries. Separation of powers. Kailangan talagang manatili yun eh. Kahit na halimbawa sa legislature may tinatawag kaming pagdinig, paghusisa, pag-iimbestiga sa ilalim ng Blue Ribbon Committee, nananatili na legislative in character. Ayun. Dahil sa ang ginagawa namin ay pantulong lamang para sa ganon makahanap kami ng mga batas na pwede namin gawin. Para sa ganon, yung iniimbestiga ay malagyan ng kaukulang mga batas para hindi na maulit yung mga bagay na ito. Opo. So, legislative in character, bakit ka makikialam doon sa usapin ng executive? Kung mo ba nakapag-imbestiga kami ng ganito at ganyan? Alam mo, yung regulasyon ng Blue Ribbon, pagka yun ay binasa mong mabuti, nakalagay doon eh. Pagka ikaw ay nag-iimbestiga, sabi nila, doon sa aming tuntunin, at in the course of our investigation, nakahalungkat kami ng mga krimen o irregularities. Kinakailangan i-repair na kagad sa mga opisinang may kinalaman sa pag-uusisa at paghahabla. Ang sinasabi ron yung ating National Prosecution Service at ang ating mga korte. Maliwanag, maski sa jurisprudence. Sinabi, Senate versus Neri. Opo. Ang katungkulan, sabi niya, ng legislatura ay gumawa at maglatag ng batas. Kailanman ay hindi ninyo tungkulin ang mag-usisa ng krimen. At hindi kayo pwedeng mag-prosecute at hindi kayo pwedeng mag-adjudicate. Ngayon, kung sinabi nga ni Senador Lacson yun, nasa sa kanya yun. Kaya ang tanong ko, dahil ba meron siyang nakausap? Opo. Ang talagang maghahabla ay yung ating national prosecution. Kung halimbawa, DOJ, merong ano yan eh, may pagkakahati yan eh. Opo. Yung mga low-ranking officials of government, DOJ yan. Okay po. Merong salary grade yan eh. Opo. Halimbawa, salary grade 65 and below. Halimbawa. Opo. Hindi ko kabisa sa ulado yun eh. Opo. Umari 65, DOJ. Okay. 67 pataas, halimbawa. Opo. Ito yung ombudsman. Ayun. Yun naman. O ngayon, ipaghahabla pa lang. Pinag-uusapan pa lang natin ang mga mekanismo na kanilang iniisip para ihabla kung sino yung dapat ihabla base sa mga testamento na kanilang pinagbasihan. Opo. Pinag-usapan na natin ngayon. O mag-iimbestiga pa lang eh. Ayun. O bakit inunahan mo na ano sabi? Absolutely. Absolutely untrue and false. O baka tayo, baka ako mailigaw na naman. Hindi natin sinasabing may kasalanan ito o may kasalanan. Pero pakaiwasan natin na magbigay ng sariling opinion na para bagang alam na natin ang pangyayari. Kaya tayo minsan napupunta kung saan-saan eh. Kasi nga naman sa yun daw ang another supplemental affidavit, di ba? Panibagong pag hindi mo kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari kasi uusisain, iimbestigahan, sabi ko nga sa iyo, DOJ o kaya ombudsman, pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya na maghahabla pa eh. Hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinion kung sino may kasalanan eh. Sila pa rin magkakaso. Kasi sabi nga natin, yung quantum of evidence, di ba? Yes po. Sapat lamang hahanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Ang korte, sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi, itong may kasalanan, ito, at saka ito, at saka ito. Tama. Wala pa tayo. Wala pa po. Paano ngayon ang sasabihin mo na absolutely false?
And Alam true. mo, False and Untrue. untrue. And false. Sa Biblia may nakasulat Oho. Kapag ka yung bulag, inakay ng kapwa bulag, Oho. saan mapupunta, Nelson? Sa bangin. Sa Diretso. kanal ho yun. Mapupunta Ayaw sa- natin yung gano'n. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Opo. Para sa gano'n, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo imbes na pupuntahan niya malapit lang. Opo. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Oho. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong ganon? Nailisya mong ganon? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para bumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, kung nasampahan nga sila, pabayaan natin gumulong yun. Ayun, oho. Paano natin, ang mag-uungkat dyan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. Opo. At later on, yung korte. Oho. Yung sinasabi nating panliligaw, halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Ayan, Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na ang pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Opo. Napunta tayo, ang atensyon natin sa notaryo. Ayun na nga mga ka-update, no? Kung meron ho kayong reaksyon, opinion sa naging pahayagan ni Senator Marcoleta na itong tulad niyan, the blind, leading the blind, wala hong kapupuntahan yung pag-iimbestiga nila. Diba? Tapos, diniin pa ho si Gutesa, dinidiin din si Senator Marcoleta, dinidiin ho di si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Ganyan ho yung ginagawa nilang tactics, diversionary tactics para ho ilipat, ibintang sa mga allied ni Pangulong Duterte o yung mga kakampi niya ho, kaalyado. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.